Hmm. Ito ho ay isang surgical emergency, no? Lalo na po kung nag-burst na. Now, yung tinalakay ho natin nung nakaraan is aneurysm sa lahat ng part ng katawan. Ito ho, cerebral, sa brain lang po na aneurysm ito. Ito ho ay ballooning or bulging sa walls ng ugat natin sa brain due to weakness ng vessel wall, no? Siyempre ho, ang significant risk nito ay yung mag-rupture, yung pumutok, leading to a life-threatening subarachnoid hemorrhage. At siyempre ho, ang isa sa nakaka-trigger nito talaga is hypertension. It is because pagka hypertensive ho tayo, di ba, yung ugat ho natin inside is sikip na sikip. Sikip na sikip ho yung pressure. And pag paulit-ulit ho ang ganito, masyado hong nasisira yung wall ng ating ugat. Kaya ho, nakita nyo ba ang rubber band pag inunat nyo ng sobrang stretch? Di ho ba, pagka ibinalik ninyo, hindi na ho siya ganun katigas, no? Hindi na ho siya ganun ka-stiff. Medyo na ho, malambot na ho siya pagka binitawan ninyo. So, naisip nyo kung yun ang magyayari sa ugat natin inside. O edi na ho, parang kuluntoy na ho yung wall, no? So, pagpaulit-ulit na ganun. So, magbabalon ho. Kakaroon kayo ng outpouching, parang bulsa sa sides ng inyong arteries. At yan ho ay delikado dahilan sa pwede ho yung pumutok at mag-rupture. At ang pasyente ho ay 50-50 ho kung makakarating sa ospital o mabubuhay o hindi. At ang causes po kung ba't nagkakaganon, yung blood vessel wall weakness. At ang ating hong arterial wall, meron ho yung 3 layers. Yun hong intima, pinakaloob, media, yung gitna, at adventitia, yung pinaka-outer. Any damage ho sa mga layers na to, nagpe-predispose sa ugat para ho magkaroon ng aneurysm. And pwede rin hong loss of elastic fibers and smooth muscle. So hindi na ho elastic kaya ganun at pati yung mga smooth muscle na wawala. So syempre ho numinipis. Pwede rin hong, yun nga, yung sabi natin, yung high pressure blood flow, especially ho sa bifurcation. Ibig sabihin doon sa mga pinagdugtungan that leads to chronic mechanical stress on the vessel wall. And pwede hong inflammation, so chronic inflammation o pamamaga dyan sa blood vessel wall, nadadamage ho yung collagen and elastin. So humihina ho yung structure. And meron din ho tayong mga genetic predisposition ng aneurysm, although very, very rare naman ho itong mga to. Maguguluhan lang ho kayo pag binanggit pa natin to. So, acquired risk factor. Yung ibig sabihin, na-acquire nyo na lang. So, this is preventable. Yun ang maganda, preventable. Sana kung hindi nyo gagawin. So ito ho yung mga bagay na may magagawa kayo para hindi kayo mauwi sa aneurysm. Example is smoking. So ang paninigarilyo ho, yung mga chemical ng cigarette, nadadamage ho yung endothelial cells and na-accelerate ho ang vessel wall weakening. Humihina ho yung walls ng arteries. Hypertension, syempre ho, excessive ho yung pressure. Sabi nga natin, sobrang sikip sa arterial wall, lalo na kung hindi umiinom ng pang-high blood ang pasyente. At minsan ho, kahit naman din umiinom, kung hindi naman ho enough, mababa lang ng kaunti, lalo na ho yung mga sartan, konting-konti lang ho ang ibababa niya sa BP ninyo. So, iyan ho ay isa rin. Atherosclerosis, nakaka-promote ho ng blood vessel wall stiffness. So, tumitigas ho yung gilid ng arteries. Na lelesen ho yung elasticity. Dapat ho kasi elastic ang ating ugat. Yung bang rubber band na pag in-stress ninyo, pag binitawan ninyo, babalik ho siya sa dati niyang elasticity. Pero syempre ho, pag palagi nang ini-stretch yun, dahil lang sa high blood, so nawawala na rin ho yung elasticity kasi nga sisira yung elastin and collagen. So,
ayun ho, magkakaroon kayo ng bulsa-bulsa dyan, no, bulging, which may lead to rupture or pagputok. Yung mga larger than or greater than 7 millimeter, mas higher ho ang risk for rupture. Sa location, sa basilar artery are more prone to rupture. Ito hong nasa may posterior, sa may likuran na circulation. Medyo isang malaking ugat huyaan, shape. Pagka ho irregular or lobulated yung aneurysm, ayan ho, mas more likely na mag-rupture ho yan, no? Ibig sabihin ho, may outpouching na siya, hindi pa ho pantay-pantay. May mga maliliit pa hong lobules and growth. So, syempre, yung mas mabilis lumaki, yan ho ang mas high risk. And pagka-unruptured po, ang brain aneurysm, kadalasan ho kasi asymptomatic to So, wala pa hong symptoms. So, kadalasan nadidetect ho ito incidentally sa imaging, CT scan or MRI. So, kadalasan ho, cranial nerve compression ang nangyayari doon sa posterior communicating artery, aneurysm. Nako-compress niya ho yung oculomotor nerve. So, nagpo-cause ho ito mostly sa eyes ang symptoms, drooping eyelids, which we call ptosis. Yung nalalaglag ho yung upper eyelid, drooping. Double vision, diplopia, dumodoble ho ang paningin. And dilated pupil, we call it mydriasis. So, kakita na ho kayo ng tao o kahit na ho pusa na malapit ng mamatay. Yung pupil ho, yung itim ng mata, nakadilate na ho siya, nakabuka. No? So, hindi na ho nagre-react sa ilaw. No? And of course, headache or localized pain if the aneurysm irritates nearby structure. So, kung saan ho yung headache, laging doon, localized pain. And ang aneurysm ho, yan ho ang isa sa pinaka-severe na headache na mararanasan ng isang tao sa buong buhay niya. Yun ho bang yung gusto niyong iuntog sa sakit. At pag ruptured, yung kanina ho, hindi ruptured. O pagka-ruptured brain aneurysm, pumutok na ho. Magkakaroon ho ng sudden thunderclap headache. Ibig sabihin ho, intense, bigla, rapid onset, worst headache of life. So ito ho yung sinasabi natin kanina. So hindi ho ganun kasakit pag hindi ruptured. Pero magtaka ho kayo kung paulit-ulit ang headache ninyo, which is kung iisipin nyo, wala namang cause, wala namang kayong sipon, wala namang kayong migraine. Bakit paulit-ulit yung sakit ng ulo nyo at kadalasan ho, same location. O pag pumutok na ho yan or ruptured, yun na ho. The worst headache of your life. Super intense po ang sakit at bigla lang ho, rapid onset. Neurological symptoms, kadalasan ho, nawawala ng malay, nagsusuka, seizure, nagkukumbulsyon at confusion. Mahina, so numbness or may speech difficulties. Or may sign ng subarachnoid hemorrhage. Pag may subarachnoid hemorrhage po, merong yung neck stiffness. Pag may irritation ho ng meninges, kaya nga ho ang may meningitis, ganyan din ho, may neck stiffness. Basta ho ang meninges, ayan, hindi nyo ho mapapayuko ang pasyente, matigas ho yung leeg. Basta ho affected ang meninges, no? Kaya infection yan or iba ho ang cause like aneurysm, so neck stiffness so. And also, photophobia. So, ayaw ho ng malakas na ilaw. Sensitivity to light. So, tandaan ninyo, pagka nagkaroon na ho ng subarachnoid hemorrhage, dalawa ho, neck stiffness and photophobia. Sa neurological sign, nawawala ng malay, convulsion, confusion, mahina, manhid, speech difficulty. Tandaan nyo yan para kung ang isang pasyente ho, all throughout his or her life, is always having headache, lagi hong high blood. Sabihin, hindi bumababa ang BP kahit na umiinom naman ng maintenance. So, high risk po yan. Pwede kayong mag-isip o dapat yung i-rule out kung ito ba ay may cerebral aneurysm. Para sa diagnosis, syempre ho, CT scan, but talaga hong dapat non-contrast. Kasi hindi pwedeng may contrast media or dye. Kasi mapapasukan ho yung ugat, di ho ba? Pumutok nga yung artery, pag nagpasok ka ng contrast media, mamamatay lalo ang pasyente.
dahil makakapasok po yan sa loob ng ating blood vessel. CT angiography provides a detailed map of blood vessel and aneurysm. MRI, MRA, so non-invasive and effective for identifying unruptured aneurysm. Cerebral angiography, ito ho, gold standard for detailed aneurysm evaluation, particularly before surgery. Lumbar puncture also, ginagamit din ho ito for subarachnoid hemorrhage. Pag suspetsa ho na may subarachnoid hemorrhage. So, ang treatment ho dito, pag unruptured pa ho, ano ho muna, observation and monitoring, lifestyle and risk management, strict blood pressure control, stop smoking, reduction in alcohol intake. At ang intervention ho dito, endovascular coiling or surgical clipping. Yan hong dalawang yan. Pagka coiling, endovascular coiling, nag-i-insert ho ng platinum coil doon sa aneurysm, inducing clotting and blocking blood flow. So hinaharang ho yung blood flow, kaya kailangan ho mag-clot siya. Minimally invasive lang ho yan at shorter recovery time. Surgical clipping naman, ito ho, open surgery ho ito. Nagpe-place ho ng clip sa aneurysm neck, isolating it from circulation. So, clipping, surgical clipping. Madalas niyo yan naririnig sa pelikula, coiling and clipping. Pag coiling, medyo non-invasive ho yun. Hindi ho yan open heart surgery. Mag-i-insert lang ho ng catheter para kailangan ho mag-clot at ma-block yung blood flow. While ang clipping, yan ho ay open brain surgery po yan. So, kailangan ho maglagay ng clip doon ho sa leeg ng aneurysm at i-isolate ho siya, ihiwalay ho siya doon sa talagang circulation. More invasive ho ito but effective for more larger or complex aneurysm. Siyempre, mas invasive ito pero pag malalaking klase ho ng aneurysm, mas ito ho ang dapat gamitin. While sa ruptured aneurysm, emergency treatment ang kailangan ho to stop bleeding and prevent re-rupture. I-prevent na ho na umulit pang mag-rupture uli. Kasi pwede ho yun. Nag-rupture na, pwede ho mag-rupture uli. So, intervention, coiling or clipping pa rin ho based sa size ng aneurysm, shape and location. So, ventriculostomy, dinidrain ho yung CSF and nire-relieve ang pressure from hydrocephalus. No? Siyempre ho, nandoon yung fluid lahat. So, medication, so mapapansin ninyo, so ang advisable ho talaga is calcium channel blocker. No? O narinig nyo bang gumamit ng sartan? Hindi ho. Kasi kailangan dito yung potent, pinaka-potent na makakababa ng BP is calcium channel blocker. Yung mga amlodipine, pelodipine, mga dipin ho, hindi sartan. Anti-epileptic for seizure prevention. Basta ho mga ganyan sa brain, lagi hong binibigyan niya ng anti-seizure o to prevent convulsion. So, pagka kayo ho ay isa sa tao na may paulit-ulit na headache, magpa-check up na ho. Kung ayaw nyo ng invasive, CT scan, MRI, kasi ho lahat yan may radiation, magpa-vector scan na ho kayo sa amin. Hindi lamang ho head, whole body scan po yan, malalaman nyo lahat. Di ho ba, prevention is better than cure. So, kesa ho, pag cure na, limbaw may andyan na aneurysm, tapos nag-rupture na. O hindi ho ba, 50-50 na ang pasyente kung mabubuhay. While pwede naman ho, na ahead of time, kahit wala pa kayong nararamdaman, ito nga ho, araw-araw namin sinasabi sa inyo na magpa-vector scan, detoxification, and blood cleansing program. No? So, okay. Wake-up call for all diabetic and obese patients. So, meron ho tayong anti-diabetic and anti-obesity protocol. Ito hong protocol na to ay unang-una, it is magic. Kung palagi kong sinasabi na walang magic, but this time, ito hong protocol na to is magic. Meaning,
instant po ang result niya. Kaya magugulat kayo, no? And also, kami lang ho ang meron nito. Hindi niyo ho ito makukuhang treatment na to sa iba. Kaya samantalahin niyo ho ang pagkakataon na merong ganito. At pangatlo ho, kahit na ho walang effort. Meaning, kahit ho hindi kayo uminom ng gamot ninyo at hindi kayo mag-inject ng insulin ninyo, yung mga gusto hong pumayat kahit na ho hindi kayo magbawas ng kain ninyo. Very effective po ito, kaya pumunta ho kayo at magpagamot kayo sa amin habang wala pa ho kayong komplikasyon. Lalo na po yung may mga komplikasyon na. Yung mga dinadialysis, yung mga mapuputulan ng paa, now is the right time for you to come to us. Gawin nyo na hong pangregalo sa itong Pasko ang ating sabon at ang ating hong kape. Huwag na ho kayong mag-isip ng kung ano-ano pa hong pangregalo. So, mamili na ho kayo ng ating IV anti-aging soap and IV whitening soap plus our coffee. Kasi ho pag dating ng Pasko, baka ho ma-out of stock tayo sa dami ho ng nag-aabang at sa dami ng bibili. Sa 0922-875-2899. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.